Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po sa mensaheng Tinig at Pintig. Ngayon po, hindi po ako talaga Biyernes. Hindi lang po nakapag-program nung nakaraang Tuesday dahil may konti pa akong karamdaman, wala po akong boses noon. Siguro reaction pa ng mga birthday ko nung Sunday. Yan. Kaya medyo extension, marami pa nagbumabati sa aking kaarawan. Salamat sa mga 2,000 plus greetings. Alam mo, ang friend ko sa Facebook is 4,700. Siguro na ang nag-greet doon, halos kalahati ang nag-greet, no? Salamat sa mga nagbigay ng mga biyaya na kapala sa birthday ko. Ang mga in-kind, salamat din po. Ang mga cash, salamat din po sa nagbigay sa akin. Pinasasalamatan ko si Consular Calorie Castaneda, yan po, nagpa-birthday po siya sa akin at kanyang anak na si Volter Castaneda ng District 6. Maraming salamat po sa inyo. At happy birthday to Dr. Emma Marcial. Happy birthday to Deo Cariete. Si Dr. Michael Martinez and Karen Martinez and Dominic Martinez. Robic Pabon. Nora Biloria, binabati ko Gelo Saavedra. Binabati ko si Risa Calaguas, Armando Herrera Jr. at Wayne Doclalero, si Reggie Doctolero. Binabati ko din thanks to Consular Caloy Castaneda at lahat po kayo binabati ko pong lahat na gandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang ating mga kasama, si Miss Denise Laksamana. Yan, magkasama tayo ulit. And yan, Kuya Cooper, last time nung birthday niya, nandun ako sa kanila, ang layo. Malayo ba? Oo. Pero mo alas 12 ako umalis, dumating ako alas 3. para namang napakalayo. Pero wala pang traffic yun, ha? Pero kung may traffic yun, matagal talaga. Yan, oo. Pero pag uwi naman, mas madali lang. Thank you pala doon sa anak mo. Hinatid niya ako. Ang layo. Ilakad niya pa. Ganun yung mga, ko talaga. Hi, Armando Philly Herrera Jr. is watching. Yan po ang professor ng RTU. Salamat sa iyong pakikinig at panonood.
i-share niyo lang po ang live. Ayan po. Kaya po, ganun po, may mga babati pa si Johan Castro. Yan. Pinasa ko upang siya ay babati daw ng maligayang karawan sa akin. Ayan. Oo. Salamat, Johan Castro, sa iyong pagbati. Yan po, si Johan Castro na babati po siya sa akin. Yan. Ayan. Dennis, kamusta ang buong maghapon? Kamusta ang buong Ayun, linggo? medyo hindi natuloy yung lakad ko kanina. Dapat after Dear Diary, alis muna ako. Sabi ko, babalik na lang ako. Hindi natuloy. Ayun, di naghintay na lang ako uli. Oo, ayan. Yan, nanonood ngayon. Si Armando. Pili Herrera Jr. Yan. is watching. Ayan. Walang May sounds. bumabati sa'yo, Kuya Cooper. Hello everyone, this is Johan Castro and I just want to greet Tay Cooper Kahulugan. A happy birthday, Tay. Ayan, happy birthday po sa inyo. And wishing you all the best and success in life. And alam nyo, I declare na mas siksik-liglig at umaapaw na blessing ang Salamat. matanggap nyo from our Lord Jesus Christ. Abundant life, prosperous life. At marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa debut song ko na ipine-play sa ating kakampi online dyan. Marami pong salamat sa po ng lahat ng bumubuo ng kakampi online. And I would like to give thanks sa lahat po from the bottom of my heart sa walang sawang pagsuporta sa akin sa pagpi-play ng song ko, ng debut song ko. And ayun po, enjoy your day and wishing you all the best po. Sa marami pang blessing ang matanggap mo, i-declare mas maayos na relasyon pa sa lahat ng mga mahal mo sa buhay ang matanggap mo. In Jesus' mighty name, i-claim nyo po ang lahat ng mga blessings na yan na matatanggap nyo sa pangalan ni Jesus. And yun po, I declare good health as always. Happy birthday po and at enjoy your day and be blessed and alam niyo po napakamalaking pagpapala po kayo sa buhay ko. Maraming po salamat. Happy birthday po Tay Cooper Kahulugan. Happy birthday. Enjoy your day po. I love you. Yan po si Yan. Johan Castro na ating po laging pinapatugtog ang kanyang mga tugtugin at awitin dito sa Kakampi Online. Ayan po. Marge Cleno ay nakikinig din po siya. Hello po sa inyo at si Mas Clento, Marge Sivayan, Nelty Atiliero Cadiao, aking kumpare nakikinig din ngayon. Hi, paring Nelty. Kamusta ka na dyan? Ayan. Pakishare nyo lang po yung live at mamaya po meron po tayong mahalaga po tayong mga pag-uusapan. Ayan. Isa po munang awitin mula kay Johan Castro. Pakitune niya kung nandyan maapuhap ang kay Mr. Johan Castro sa kanyang tugtuging Bigay. Ayan. Ayan po. Salamat naman sa inyo lahat, no? Sa mga nagandog ng mga food at nasa gawa po ang aking karawan. 61 years old. At anniversary din po ng Sabi nga aming ng anak mo, Kuya Cooper, kasal. 61 ka na daw, senior na, may pinapaaral ka pa daw. Ay, okay lang yun, at least, di ba? Hello Ayan. everyone, this is Johan Castro and I just want to greet Tay Cooper Kahulugan. A happy birthday, Tay. Ayan, happy birthday po sa inyo. And wishing you all the best and success in life. And alam nyo, I declare na mas siksik-liglig at umaapaw na blessing ang matanggap nyo from our Lord Jesus Christ. Mr. Johan Castro. Prosperous life. At marami pong salamat sa inyong
walang sawang pagsuporta sa debut song ko na ipiniplay sa ating kakampi online dyan. Maraming po salamat sa po ng lahat ng bumubuo ng kakampi online, and we would like to give thanks sa lahat po from the bottom of my heart sa walang sawang pagsuporta sa akin sa pag-play ng song ko, ng debut song ko. And ayun po, enjoy your day and wishing you all the best po. Sa marami pang blessing na matanggap mo, i-clear mas maayos na version pa sa lahat ng mga mahal mo sa buhay ang matanggap mo. Dati ay nag-iisa at walang makasama, ngayon ika'y kapiling na. Binigay ka sa akin, happy birthday po. Enjoy your day. Be blessed. Sa pangarap lamang kita makakapiling. Happy birthday po. Makakaya Enjoy your day po. I love you. na ikaw ay mawala pa, at sa habang buhay iibigin kita. Ikaw lamang, wala nang ang iba. Ayoko na sa'king mawalay ka, hindi ko kayang mag-isa. Ikaw ang langit pagkapiling na, hanap ka lagi ng aking mata. Dati ay nag-iisa at walang makasama, ngayon ika'y kapiling na. Binigay ka sa akin, narinig ang dalangin. Dati ay palaging sa pangarap lamang kita makakapiling, at di ko makakaya na ikaw ay mawala pa, at sa habang buhay iibigin kita. Ikaw lamang, wala nang ang iba. Binigay ka sa akin, narinig ang dalangin. Dati ay palaging sa pangarap lamang kita makakapiling, at di ko makakaya na ikaw ay mawala pa, at sa habang buhay iibigin kita. Ikaw lamang, wala nang ang iba. Ayan, ang galing-galing Yan naman ni po si Mr. Johan. Johan Castro. Hi, binabati ko. Isa pong pagbati mula sa taga Taiwan na nakikinig din po sila ngayon. Ba, layo na. At sa Kuwait at sa Kingdom Saudi Arabia. Hello, Pilipino and Switzerland. The official group ay binabati ko po kayong lahat dyan. Si Rafael Bill-Soto is watching. Imelda Linsag is watching. Binabati ko from Santa Mesa, Manila. Yan. International na. Taga Taiwan, taga Kuwait, taga Kingdom Saudi Arabia, may mga subscriber dyan ang Kakampi Online Live. Yan, oh.
Marami tayong subscribers dyan sa mga Taiwan na yan. Lalo pa sa mga quiet yan. Sa Kingdom of Saudi Arabia. Yan po. Yan. Napakarami nang nanonood sa atin. Marami nanonood sa atin yan. Maya po, meron po tayong mga topic po na ating pag-uusapan. Bye-bye! Bye-bye, Ingat kayo. Tinova. Alam mo, ipapaano na tayo. Ayan po, Oo. ayan. Yung pong ating nag-program din kanina na ng pag-usapan natin magandang buhay. Yan. Yan, Kuya Cooper. Isa na namang exciting na topic yan. Oo. Alam mo, pag exciting ako, yung yung co-host. Pag natutuwa ako sa yung parang topic gusto mo talaga. yung mga ibang topic ng Oo. kababalaghan, yung mga... Hindi yung ko alam mga kung nagkakataon lang ba. Bagay-bagay na ganun mga bagay. Paki-share lang po. I-share mo naman yung live natin. At yung share and comment po kayo sa ating po magiging topic. Mamaya po, ayan, sa ating po magiging topic na yan. Ayan. Kaya, may mga bagay-bagay kasi tayo ng ating pananaw sa ating buhay na pananaw natin yung iniisip natin. Lahat kasi epekto yan eh. Pag-iisip, damdamin, isipan, at kalooban. Pero medyo kakaiba ang ating topic. Hi, si Rai Angelica. Hello, para sa'yo. Ayan. Namimiss ka namin dito. 71 views ka na ngayon. 71 plays na. Kaya, ilan tayo mamaya? Ayun, ngayon po ay bubuksan na po natin ang ating mga topic. Pero po, bagbabati muna po ako. Basta S. Reyes, Sir, and Neil Salon sa 288 Shue Avenue, Santa Elena. Ayun, sa Marikina. Centino's Pizza, 2016, Barcelona Tower. Malington Residence, Sirmoy Street, Santo Niño, Marikina. Yan po ang ating mga nagpapabati po sa mga oras na nito. Mabuhay po kayong lahat dyan. God bless. Ayan po. Ayan. Umpisahan po na natin ang ating Topic. paksa at topic sa mga oras na ito. Ayan. Music yan. May theme song yan. Papatutugin natin siya. Nakalimutan ko yata yung kwintas ko niyan. May theme song yan. Yan po. Yan po ang... Yan po ang balintataw, imahinasyon at guni-guni. Ano kayang mari maging epekto nito sa ating kabuuan, sa ating mga sarili? Pag sinabing balintataw, Miss Denise, anong unang pumapasok Medyo malalim isip siya mo? sa akin yung balintataw. Pero mas madalas ako niya doon sa panggitna. Yung imahinasyon. Yung Yan. imahinasyon. Doon ka sa pagitna, Oo. yung imahinasyon ng... Medyo malalim yung balintatawa, no? Pero pinakikinggan ko yan every night sa Every night, DZRH. May balintataw ba doon? Oo, yung nila, radio station. Oo, yung radio station nila ng mga balintataw, di ba? O, sa Diretso yun station ng niya. gabi ng lagim. Oo.
Kaya, yan, yung mga balintataw, ano to? Reminiscing memories and reliving, ayan, emotion of mga emotion. Emotions ng mga nakikita natin, ano? O, yun ang nakikita ng ating mata. Kasi alam mo yung balintataw, yung bang mga, yung sa retina ng ating mga mata, meron mo yung bagay na nagre-register doon. Sa isip natin, pwede mag-register yung mga bagay, mapupunta yun sa imagination natin. Pwedeng maging Sa totoo, mata, di ba? pwede rin mag-recognize sa ating mga imahinasyon. Kaya yung bagay, kung ito ay masyado nating i-entertainin, masyadong mabuti, ay may mga bagay na ano kaya magiging epekto nun? Ayan. Yun ang ano doon. Si Dinong yung siya may epekto nakikinig din niya. po si Mama Lloyd Tebes ng Bacood, Santa Mesa, Manila. Hello. Pakishare niyo lang po yung live. Ayan, ano mo ipapaliwanag mo dyan? Ako, dun sa imahinasyon, madalas yung karanasan, mga ganun mga Oo, bagay. mga karanasan na Oo. parang ano din siya, vision din siya, parang compatible sila. Oo. Pero yung imahinasyon mo, as in talagang alam mo yung parang halos araw-araw nangyayari. Kasi ang pangitain, pabigla siya, di ba? Oo. Ang imahinasyon, everyday yan na nangyayari sa'yo. So Sa oo. buhay, nangyayari. Ako kasi, sabi nga nila, di ba, kapag ka daw may nunal ka sa mata, madalas daw yan. Totoo ba yan? Yung nakikita, yung sa mata. Oo. Yung nakikita. Ayan. Pero yung mga imahinasyon ko naman yan, may time na hindi naman siya totally nakakasama. I mean, minsan nagiging totoo. Marami ako naging experience talaga na imagination lang, tapos ito ay totoo na. Nagaganap na. Totoo na. Alam mo ba, nangarap ako, Kuya Cooper, na sa imagination ko, isa raw akong diwata. hindi ano yun, Hindi, iba I yun. mean yung parang imagination ko siya na, alam mo yun, basta hindi ko alam kung naginip ako or whatever. Baka tatay mo si Diwata, yung Diwata kasi masikat. Oo. Alam mo yun, nakasuot ka ng white, na kung Tatay mo ano yun yung yata, mga, lolo mo. alam mo yun, yung mga gano'n, siguro dahil sa minsan, napapanood mo rin yung mga fantasy na palabas, diba? Oo, ganun. Like, sa ganun nga, parang pang napapanood mo. Pero meron ako mga, alam mo yan, mga ini-imagine na about sa mga career or sa buhay ko. Oo. Yun, minsan totoo, whatever na, hindi mo naman ini-expect. Yun. Oo. Kaya nga sabi ni Mampe, Nicodemus, ang imahinasyon ay ang kakayahan ng isipan na limilikha ng mga bagay na konsepto o karanasan na hindi aktwal na nararanasan. Sa kasalukuyan, ito ay nagbibigay daan sa ating na maglaro, mangarap at mabuo sa mundong at mabuo idea at posibleng mundong hindi pa nating nararanasan. Yan. From Ida. Ay, ang ganda ng mga mensahe. Anto, di ba? Kaya nga meron tayong mga bagay, sabi mo, sa dako pa roon ng buhay na abot yun. Kaya ano lang natin yun nung kasi dapat ito pag in-entertain natin, hindi natin ito nakayanan. Hindi na balintataw ang mangyayari doon. Ano mo, Dennis, kung ano mangyayari, hindi na balintataw, ano mangyayari? Yung parang ano na siya eh. Nagiging biglang gunig. Alam mo, kagabi lang. Alam mo, hindi na balintataw. Oo. Baliw tataw na yun. Kapag nangyayari. Oo, naluloka ka na. Ayan, oo. Ayan, sabi rin ni Rafael Villasoto, balintataw kapag antok ka na at gusto mo nang matulog, pero kapag pinikit mo ang iyong mga mata, marami kang makikita. Iyon ang nakikita sa balintataw. Ayun. Oo, nagre-registered kasi yun eh. Nagre-registered yung balintataw talaga eh, sa mga bagay na ano. Kasi meron tayong Ito, retina, Kuya di ba, yung mga Cooper, bagay sabi na ganun. daw ni from Elena P. Ang imahinasyon ay minsan ay nakakatakot. Tama po ba? Siyempre, kaya nga, pag in-entertain mo talaga yan, in-entertain mo, binigyan mo ng kahulugan, kaya masasabi,
From Elena P., ang imahinasyon ay minsan nakakatakot, tama po ba? Kapag in-entertain mo yan at hindi mo alam kung ano ang meaning, Kung anong kahinatnan. kung ano ang kahinatnan ng mga bagay na yon, kaya hindi dapat katakutan ang anumang balintataw. Maring ito ay gising ka, kaya nga doon sabi ni Rafael Bilsoto, maring gising ka, pero yun makikita mo na doon sa balintataw mo, meron tayong sariling balintataw kasi sa ating mga paningin na nakikita, pwede yung bumalik, pwede yung pag-entertain natin yan ng walang direksyon at magkaroon tayo ng Depression. satisfaction na kung ito ay nauukol sa atin, sa ating mga simulain. Magbabalik yan. Ang damdamin natin, isipan, alaala, pero iba ang retina. Malalim yun magbabalik yung damdamin. Magbabalik yung damdamin mo kapag yun sa emotion. Pag sa mata, may mga bagay natin na mas madaling nawawala kasi yun eh. Pagka yung balintataw natin. Nawawala. Matatanaw pa natin, kaya nga sabi nung ibang bagay, meron tayong bagay na sa dako pa roon. Yan. Yung mga bagay na yun. Maraming mga kapahayagan yan kapag yan ay inamtetin natin, ang mga balintataw dyan. Kaya ang masasabi, balintataw, ito ay larawan o pangyayari na nakikita sa ating isipan o isang imahinasyon tungo sa pamamagitan ng mata. May kinalaman pala, malaki pala ang balintataw natin sa kalagayan ng ating mga papaandarin natin ng ating imahinasyon. Yun ay isang larawan ng pangyayari. And then, nang-register yun eh. Larawan ng pangyayari. Kaya minsan, hindi mo mamubuo yung bagay na umiepekto sa kalagayan ng dapat mong simulain at dapat mong panimula sa iyong buhay, di ba? Parang ano daw yan? Yung third eye dito kanina, sa gitna. Yung panimula, yun, di ba? Yung mga bagay na gayon. Pamamagitan ng mata. Ito tanong ko, Denise. Ano ba ang bills na pera ng merong uri ng mata na balintataw? Ano nga ba yun? Hindi ako mayaman, kaya hindi ko makita. Yan, oo. 1,000 ba? 1,500? Ano ba ang nakikita mong may doon nakalagay sa pera ang merong mata? Yung, 20 ba? Yung may tower. Yung may tower siya, tapos may 10 pesos. Hindi. Ano ba, RB? Ano May ba ang pahula dollar na merong may mata na parang tower siya? Na may mata siya. Parang nakalimutan ko yan. Ayun, tingnan mas din niyo yung US dollar. Nakikita ka ba ng US dollar? May parang siyang pyramid na may tower siya. Yun ang nakikita doon. Yung parang siyang may tower sa balintataw na yun na sagutin mo daw, RB. Hindi ko nahulaan. Diba may dollar, may dollar bills na US dollar? Tinan mo yung likod niya, may basta meron dong tower na parang pyramid. Bakit kaya ang mata ay nandun din? Yung parang mo yung kwintas, meron ako parang tatsulok, yun. Diba? Ayun. Yun yung mga... ang dami, Kuya Cooper, ano po ang sample ng balintataw? Anong ibig sabihin ng mata? Ay, di ay. Kasi pagka yung balintataw, nag-register dyan, yung balintataw, yung parang sa retina natin, di ba may itim tayo, yung pinaka-eyeball natin, yung talagang balintataw na parang, yun yung nagbibigay ng yung arteries natin dito sa mata, yun na nakikita natin. Kaya yun, Professor, Kuya Cooper, anong sample ng balintataw, anong ibig sabihin ng mata? Yun nga yung mata na mga bagay na nangangahulugan na maaaring magdaan ito ng guni-guni, pangungusap, sinasabi ng alam kung anong guni-guni, yung baga ay mga talagang maaaring
magre-register sa ating mga isipan, ang ating mga balita. Yung balik-tanaw na naiisip natin, tapos makikita natin. Parang naaalala mo. Pwedeng naaalala mo. Oo. Kasi pag masyado mong in-entertain yun, yung imagination mo, ang nakamalawak sa lahat ang isipan ng isang tao ay isang Pandora's box na kung saan kapag binuksan mo, ang kahoy nito ay maaring mga idea na lalabas na mabuti man o masama. Yun. Siya registered. Kaya ang tanong dito, ang sample ng balintataw, anong ibig sabihin yan sa mata? Yun nga, na nagre-registered ang mga balintataw na yan. Kaya minsan ang balintataw ay imagination nga yan. Ano, di ba, Kuya Nakalikay Kuko? ng mga bagay na nakikita natin sa realidad. Oo. Yun. Kasama ang niya- realidad ng buhay Oo. sa ating mga balintataw. Sabi niya kanina, yung nag-message, Ah. nakakatakot daw yung balintataw, 'di ba? Oo. Pero depende talaga 'yan sa iniisip mo kung ano talaga yung lalabas dun sa Oo. balintataw mo. Kaya nga sabi ni Imelda Lintag, balintataw ng hulugang imahinasyon, guni-guni o haraya. Yan. Si Idea Paliso, guni-guni at imahinasyon, po ba ay iisa? Iisa po siya. Pero kapag may mga bagay na ang guni-guni ay minsan ay dumadaya sa ating mga bagay na inaakala natin. Bawa, may sumusunod sa akin. Wala naman pala eh. Guni-guni mo lang yan eh. Parang ganun, mga bagay na ganun. Oy, Denise, andyan yung Bombay. Hindi yan guni-guni, maniningil din yun sa'yo. Makikita mo talaga siya. Ayun. Yan yung mga bagay na yun. Yung pagka tayo ay may mga bagay tayo na pwedeng gumising sa ating mga O kaya yung biglang natin, sa may kalagayan dadaan sa natin. harapan mo. Oo, ayan. Yun ang tinatawag din na talagang guni. Kaya nga sabi ni Ma'am Pe Nicodemus, ang Pandoros daw ay isang box konsepto sa mitolihiyang Griego. Ayon sa mito ni Pandora, ay binigyan ng isang kahon na pinag-utos na huwag itong buksan. Ngunit sa kausyalidad ay binuksan at pinabayaan. Yun po yung mga bagay na Pandora's So parang box na nakakulong sinasabi. siya dun sa box. Oo. Ganun, parang inahalintulad din yung talagang, inahalintulad din yung talagang, yung sa Greek mythology na binuksan niya ng Pandora na bigyan siya ng isang kahon na pinag-utos na huwag yan bubuksan. Kaya ang Pandora sa tumutukoy sa isang bagay o sitwasyon, maring ito ay magdulot ng maraming problema o kaguluhan kapag ito ay binuksan o pinabayaan. Kaya nga nabuksan yun eh. Kaya nga yung mga ibang bagay na pangyayari, yun, naging daan yun ng pananaw dun sa balintataw na talagang magiging ito ay isang kaganapan. Ayan. Yun imahinasyon na rin yun. Nagtumatalakay na rin sa imahinasyon. Na Oo, pwede nga maging imagination, maganap. Pero madalas ang nagaganap dyan talaga imahinasyon eh. Yung guni-guni, parang biglaan lang din. Yung biglaan Kasi din. ang bilis eh. Yung guni-guni, di ba? Ayan, from Ricardo. Ricardo Galing. Hello, Cooper. Mabuhay kayo. May piano nights sa Giovanni's Resto Bar. 7 o'clock. Ayan. Kaya nag-invite siya. Punta kayo, Kuya Cooper. Sama mo ang co-host mo. At relax with classic romantic music. Ayan. Kaya, yun yung mga bagay na baliktanaw, balintataw, na nangyayari na bilang isang mga kaganapan at ipapaganap dun sa buhay. Ayan. Yan ang hulugan eh, guni-guni yun eh, pangungusap. Sinabi ni may alam kang guni-guni. Pangungusap, sinabi mo, na alam mo naman na guni-guni lang yan eh, ba? Yan ay sumusunod. Talaga may sumusunod sa akin. Parang ganun. Yun nga, Parang guni-guni. guni-guni. Parang Hindi minsan makatotohanan. Kasi alam mo, minsan ang guni-guni, minsan. Ako sa pag-aaral ko lang, bilang psychic, ang guni-guni minsan ay isang conscience.
isang konsyensya na maring ito ay magbibigay ng mga bagay sa ating buhay panggising sa bawat isa sa atin. Ayan, sabi po ni Imelda, magbasa ka naman diyan. Sabi niya, Pandora box, ito ay may dalabang malas o problema. Sabi ni Angelo Santos. Ayon. Yung Kilala ko sinasabi to. ko, yung sinasabi ko diyan na Pandora, yung binanggit natin kanina diyan na yung binasa natin kanina tungkol sa box. Yan ay pwedeng magdala po yan tungkol sa realidad ng buhay na maaring ito ay giyera, pagpatay sa kapwa, at pagwasak ng mga kalikasan at magnanakaw. May dala. Malas. So, malas. Yung may dala siyang kamalasan yung mga bagay niyan. Parang yung Siyempre, kapag may malas, may simbolo. problema yun. Oo. Oo. Kaya nga yung iba, di ba? Kaya nga sabi ng iba, bakit may isang pera na dollar na mayroong watchtower? Yung para siyang watchtower, meron siyang mata siya doon na talagang nakalagay doon, yung watchtower. Yun yung nasa dollar. Yung meron doong watchtower. Kaya yung Pandorang yan na talagang binanggit yung kanina ay may mga bagay na magiging dahilan na para nabuksan ang may mga bagay na dalang kamalasan. Yan. Yung Pandora's box. Yan. Yan, may dalang malas po siya. So, dapat Or problema. talaga wala kang Maring ito ay war, wala maring kang ito ay Pandora problema, maring may mga bagay na tukso ng isang mga kaganapan. Yun po ang tanong tungkol po sa Pandora. Di ba, Yan. Kuya Cooper, ang guni-guni, para sa akin pwedeng hindi siya makatotohanan kasi biglaan yung biglang dadaan sa harapan mo, sa likod mo, sa gilid mo, di ba? Oo. Maaring ganun. Maring ganun talaga. O kaya, Di yung ba? mismong sarili mo na yan, halimbawa may problema ka, Oo. hindi mo, kinikimkim mo siya, parang gusto niya lumabas sa sarili mo. 'Di ba? Oo. Kaya nagkakaroon ka ng guni-guni. Yung parang guni-guni, talagang sasabi mo, parang nagugulat ka, iniisip mo, yung meron din yung tungkol sa bilang balintataw ng kaganapan o naganap para sa iyo. Iba kasi mag-register kapag yung balintataw nakita, naging saksi ang balintataw dun sa pangyayari na naganap para sa iyong buhay. Ayan. Oo. Kaya ganon. Kaya nga meron tayong mga bagay na pag tayo ay nagkaroon ng pananaw sa ating mga Yan yung buhay. Oo. Yan yung hindi pwedeng mawala sa atin talaga yun, everyday. ganon. Yung tatlong yan. Yan tatlong yan. Yung Ito mga marami bagay na pa, yan. Kuya Ayan. Cooper. Sabi ni Willie D. Totoo po ba na may Pandora box? Chris Pangilinan, paano maiiwasan ang malas? Ayan, siyempre, una sa lahat, malakas ang ating dapat na pananampalataya sa Diyos. Ayan, kaya nga dapat magkaroon tayo ng mga, ayan. Kaya nga, ang isipan ng isang tao ay isang Pandora's box. Kung saan, kapag nabuksan mo ang kahong ito, maaaring magkaroon ng idea ang lalabas, mabuti man o masama. Hindi naman pala panay kasamaan yun. Oo. No? Pero ang isipan ng isang Pandora's box na kung saan kapag binuksan mo, ang kahong ito ay maraming mga idea na lalabas, mabuti mo masama. Kaya ikaw talaga rin ang magsasagawa na mga bagay na yun. Minsan kasi ang imahinasyon nakakalika ng isang tao ng mga bagay na nakikita sa ating sa realidad Oo. ng buhay. Yan. Nagiging realidad siya. Yun yung sabi ko, pwedeng totoo, di ba? Yan. Tula, novela, imahinasyon na gagamit sa atin pang-araw-araw na teknolohiya. May mga masasama rin na masamang maging realidad.
Yun ay isang gera, pagpatay sa kapwa, pagkawasak ng mga kalikasan, o magawa ng pagnanakaw. Kaya, ang Pandora's Box po ay mula po kay Jimmy Pangilinan, paano maiwasan ang Yun ang malas. mga mali sa sa mga Oo, imahinasyon. Yung mga bagay na yun. Oo. Kaya, yung mga bagay na yun. Ano pang mababasa mo dyan, Miss Denise? Sa mga comments dyan? Sabi niya, yun daw, nasa $1 daw na may mata. Oo, meron yun, yung mga $1, di ba, $1 eh. Di ba may mata siya? Minsan kinukuha natin souvenir yun eh. Tapos tinitiklop natin, yung mata lang talaga ang lalabas. Yung Ayan. Mama Boy Teres, tama po ba na pananampalataya sa Panginoon? Oo, syempre yan ang naman. importante yan, oo. Sabi ni Imelda Lintag, ang balintataw ay katumbas ng isang pupils of the eye na English na tila siwang ng isang kamerang durugawan ng iba't ibang perspektibo na makakakita sa mga bagay na bawat lente ng purong katotohanan. Yun. Parang salamin Parang mo yan, katotohanan. di ba? Parang Oo. salamin mo. Lente. Kaya nga sabi, ang mata daw isang katumbas ng isang kaluluwa. Ayan. Sabi nila, ang dila hindi nagsisinungaling, pero ang mata hindi nagsisinungaling. Oo. Di ba? Kaya nga, siguro din nakuha rin yung mga marites, yung mga mata Oo, di ba? na pagkalat. Mga imagination Ayun, sabi nila. nga, nasa $1 bill daw yan. Nakikita mo, pare tower na may mata. Yun nga na nakikita ron. Wala akong imagination ngayon. Oo. Naiwan ko yung mata ko. Yun nga yung natawag Medyo. na watchtower. Watchtower. Na talaga yung may mata doon, yung watchtower. Di ba? May mata doon. Meron ka pang isang nakikita doon eh. Yung isang simbahan na, siyempre, Ayun nga. oo, tapos merong triangle doon, tapos Yung may meron mata. ding mata. Oo, ayan din po. Ayan. Pero Eh, bakit sabi nga ba, ni Kuya Kuko? Dino Siano, guni-gunihin na parang hinala lang at walang batayan. Parang guni-guni, hinala lang o inaakala lang, parang, kaya nga din sa isip, maring ito ay, maring meron lang dapat na nagisingin ang mga bagay na yan. Mamaya ay sasabihin natin ang mamaya na nakatanungan ng ating mga babanggitin dyan. Bakit nga ba nagkakaroon tayo ng imahinasyon, di ba? Oo. Yun yung madalas natatanong, bakit maragi akong laging may nai-imagine? Yung mga ganyan na parang hindi yata nawawala. Oo. Natutulog ako, nagigising ako. Alam mo yung kahit anong ginagawa mo, may imagination ka. Siyempre, may imagination mo yan. Kaya yung iba parang pansin mo ba, natutulala. Ganunin mo kasi yun. Nag-i-imagine siya. Nag-i-imagine siya, no? Yung mga bagay na. Oo. Na yun. Parang nung high school ako, natulala ako. Nilapitan ako ng teacher ko. Ang nasa imagination ko, pagagalitan ako ng teacher ko. Oo nga, pinagalitan ako. Ba't ka nakatulala dyan? Kasi hindi ako nag-review nun eh. Sabi ko, Kaya, yun. O diba, nasa in reality din siya. Pero minsan, yung mga iniisip mo, depende na lang talaga kung paano ka matutulala. Diba? Sa imagination mo, pwedeng mamaya lang totoo na yung imagination mo. Pwedeng bukas, o diba? Oo, yan. Kasi maraming bagay na parang guni-guni, yung imagination lang. Kaya pero pagka, parang hindi tayo dalawin ng mga imagination. Oo. Number one, prayer tayo to the God. Yan ang importante talaga. Kasi, imagination mo lang yan, no? Pero gift din naman ni Registered. Lord yan, di ba? Na kailangan may, kahit pa paano may imagination ka. Parang yung katulad ng pinag-usapan din natin ganon, before. yung pinag-usapan Yung mga natin, diba? pangitain, di ba? Kasi kung minsan, nakakatulong din naman siya, yung imagination mo, di ba? Yan. Oo, kasi hindi lahat ng oras nasa negative ka. Oo, hindi lahat negative yan. Kasi based din siya talaga minsan sa pakiramdam mo eh. Tinan mo, kapag ang imaginasyon
yan daw ang pinakamalawak sa lahat. Oo. Imagination. Basta lahat yan galing imaginasyon, guni-guni, yun galing lahat sa balintataw lahat yun. Pero minsan, merong imagination na iniisip mo siya. Kaya yung talagang iba alam mo parang yun, nasisiraan ng loob, nasisiraan Oo. ng bait. Gawa dun sa hindi nila yung kaya. ma-interpret dun sa sarili nila. Oo, tsaka hindi Ano ba nila ang kaya. gumugulo? Ano ba nagbabalik sa mga Alaala. sa pananaw, sa kanilang nakikita na hindi naman nila dapat yung terreno. Okay, dapat baguhin nila ang bagong buhay, hindi nakaraan nagdadaan pa sa kanilang mga buhay. Kaya ganun yung mga bagay na yun. Kaya nga. Kaya may mga bagay na masasama rin na maaaring maging realidad. Yan. Yeah, ganun yung bagay na yun. Meron ba mga comments na yun? Ayan. Oo. Kaya napakahalaga kasi. Yung sabi ko, Kuya Cooper, di ba may imagination ka na ini-imagine mo na gusto mong gawin? Pwede rin kasing gagawin mo pa lang yung ini-imagine mo. Oo. Mm-mm. Yung gagawin pala, imagine mo, siyempre, Oo, I mean, parang pinag-aaralan ng isipan mo, paano mo gagawin siya? Minsan may temp yan eh. Matetempt ka sa imagination mo. Siyempre, matetempt ka dyan, maring matitisod ka sa maring imagination mo. Yung naglalaro ba sa iyong isipan? Pero minsan maganda imagination ko na gusto kong totohanin. Talaga? Oo. Oo naman. Grabe. Oo. Kaya, ganun. Kaya, halaga kasi ng bawat pag-uusapan. Diba minsan, meron kang imagination na mga balintataw talaga. Kunyari, nanalo ka sa isang contest. O, diba, parang pinag-aralan mo yung sarili mo, ay, sasali ako dito, diba? Tapos, biglang yun nga, hindi mo ine-expect, nung sumali ka, nanalo ka nga, dahil yun yung imagination mo eh. Nag-more in positive ka. Nag-more in positive, Oo. diba? Yan, sabi nga ni Dina, ang gulginin daw ay hinala lang, pero wala itong batayan. Yan, kaya gano'n. Tedeka Sonora, interesting daw yung ating topic. Ayan, sino sabi? Ayan. Tedeka Sonora. Ayan, oo, talaga po. Tama po sa panampalataya sa Panginoon. Yan, napalaga yung faith to the Lord. Yan. Ito pala. Ganun po siya. Kaya nga minsan, Yan, interesting yung kanyang topic, sabi. napakahalaga po yan, yung mga bagay na kahit na tayo ay pwede nating mabasa ang isip ng isang tao, nakakabasa tayo. Kaya yung iba, totoo yun eh. Makuha ka sa tingin. Yung mga bagay na paningin, pananaw, yun ang napakahalaga talaga. Todeka Sonora, interesting ang topic. Ganun po yun. Napakahalaga po yung mga bagay na, yung mga balintataw po sa atin. Kasi pwede nating to ibahagi maski sa ating sarili. Ano ba ang mga kaguluhan? Ano ba ang mga bagay na nagre-register sa ating mga balintataw? Kaya kasi pag balintataw, yun yung mga imaginasyon, guni-guni, may mga bagay tayo na hindi tayo makamove on, hindi tayo makapagdiretso nung kanang pong bagay na ating mga gagawin. Ayoko yung imagination na hindi ka makamove on. Dahil hindi natin to naibahagi ng tama ng bilang kalutasan ng ating buhay, sa ating mga simulain, yung mga solusyon na mga bagay. Kasi parang konsensyang balintataw Nagbabalik-balik talaga yan Nagbabalik-balik talaga yan Hanggang siya nag-registered na wala na magiging direksyon ang mga bahagi ng isang Parang balintataw. Halimbawa may ginawa kang kasalanan, ayaw mong aminin, 'di ba? Oo. O yan, diyan ka kukonsensyahin ng balintataw mo. Aminin mo na. Kaya nga yung pagka sinabing balintataw, nagre-register yan sa ating mga isipan, kumo-connection po siya. Yung mga sa bagay kadadaan yung guni-guni. Nadaan yung mga guni. Ayan. Kaya napaka bagay na mga lalo yan nakikinig po at mga bagay po na para po sa inyo. Ang ating pong programa ay pangkalahatan po. Isa pong guidelines lang po yan. Meron po tayong sariling pag-iisip. Ngunit ang guidelines po ay maging bahagi po sana na
mabahagi din po sa ating kalagayan, sa ating Ayan, isipan, damdamin at kalooban. Kaya po, napakahalaga po ng ating isipan tungkol po sa ating balintataw. Kaya po sinasabi natin po, kaya ang tanong ko, Denise, at tatanong ko po sa lahat, pwede po kayo mag-comment. Ang balintataw po ba ay nasa banal na kasulatan? Mag-comment po kayo. Saan po yung matatagpuan ang salitang balintataw sa banal na aklat? Oo, nandun yan. Meron po yan o wala? Ano, Yan. Meron. Yung pang sinasabi, yun lang po yung bahaging pinapaliwanag na kinukumpara lang po ang isang balintataw. May pagkukumpara po dyan ang isang balintataw. Kaya po yan ba? Nasusulat po ba ang balintataw sa banal na aklat? Para po naman natin, legit na legit po ang salitang balintataw. Maari po yan nasa King James, maari po yan. Pero po, ang talagang nakalagay po doon ay salitang balintataw na mayroon pong binabanggit sa banal na aklat. Tungkol po yan sa balintataw. Yan po ba? Kaya paano maiwasan ang malas? Siyempre, alam natin ang ating sarili, ang ating kaisipan, na wala naman talagang malas kung hindi ito mga bagay na magagawin natin sa tamang paraan, kung hindi tayo ay maging straight sa ating pananaw at ating pong pananampalataya upang di po nating maranasan ang bawat karanasan na Ano ba yan? nagbigay ito ng bahagi na kabiguan sa ating mga buhay. Ganun po siya. Kaya nasa Biblia po ba Sa ano ba siya? ang Psalms balintataw? 23? Ayan po, ayan. Kaya po, matatagpuan po natin siya, Ecclesiastico 17. Sige, ipa-google mo nga dyan, RV, Ecclesiastes 17. Ayan. Diyan po nasusulat ang balintataw. Babasahin niyo po yan. Nandyan po ang salita po ng tumutukoy po sa balintataw. Ano ba ang sinasabi ng balintataw tungkol po sa nasusulat sa banal na aklat na pagbibigay ng isang halimbawa ng tungkol sa balintataw. Yan po. Kaya napakahalaga po ng balintataw na nakahalagahan po sa mga bawat buhay, lahat po ay natatala. Kaya nga, balintataw, pipino nga nasa Bible, di ba? Nandun nga talaga yun. Kaya po, ganun po, ang nasa Biblia po, ang balintataw. Yan po ay matatagpuan. Andiyan si RV, nandiyan po sa Ecclesiastico 17. Ang balintataw. Sinasabi po dyan, nilikha ng Panginoon ng tao na parang singsing na pantatak sa paningin ng pagkakataon ng tao nang pinapahalaga niya ng parang balintataw. Ganun po yung nakalagay po dyan. Nilikha ng Panginoon ng tao na parang singsing na pantatak sa Panginoon ng yan pangungusap na pagkakaroon ng tao na kahalagahan na para po siyang balintataw. Ganun po siya. Yan po nasusulat sa Ecclesiastico 17. Ayan po siya. Ayan. Ang haba. Sige. Yan. Yun nga to. Ecclesiastes ay isang 17. aklat na lumang tipan Yan. ng Biblia. Ayan. Kilala na rin ito sa pangalang Bubulol ako. Ecclesiastico. Aklat na mga ngaral. Yan. Sa wikang Pilipino, isinulat din na Haring Solomon ayon Yan. sa tradisyon at kilala na rin sa pangalan na Queen Elizabeth, nangangahulugang tagapagtipon o mangangaral. Ayan. Ang pangunahing tema ng Ecclesiastes ay ang
paghahanap ng kahulugan ng buhay at Yan. ang kalagaan ng mga gawa ng tao. Ayan. Binibigyang diin ito ng kawalan at kabuluhan ng mga material na bagay Ayan. Oo. at makamundong tagumpay. Ayan. At hinihikayat ang mga nagbabasa na naghahanap sa tunay na kasiyahan at kahulugan ng pamumuhay ng makadiyos na buhay. Ayan. Kasama sa mga tanyag na salita mula sa sikat na ito ang lahat ng walang kabutihan. Ecclesiastes 1 and 2. Ecclesiastico. At may panahon para sa lahat ng bagay. Yan. Yan. Kaya po, hinahalintulad po yan na para po yung balintataw. Yan po yan. Yan po ang meaning yan, na parang po siyang balintataw. Kung hindi, Malalim talaga yung kanyang napaka-pagsisikap. At least po na natatala po yan ng tungkol po yan sa So, balintataw. nasa lumang tipan pala siya. Hinahalintulad po rin yan. Pinapahalagan niya na parang balintataw. Yung mga turo. Yan po siya. Yan po yung turo ng Ecclesiastico. Yan. So, Yan, nasa napakahalaga ano po siya, yan. 'di ba? Yun nga sabi, nasa mga Nilikha ngaral. po yan. Nasa mga ngaral yan. Nilikha po siya ng Panginoon na parang singsing yan ng pantatang. Yan. Sa paningin. Ayan. Doon po sa paningin niya ng Panginoon. Yan. So, Para yung pagkaunawaan talagang ang lalim ng tao, yan, malalim po balintataw. yan. Yung balintataw po yan, na parang yan po yan. Siya yung napakalalim pinakamalalim. po yung balintataw. Kasi alam mo, no, nung eto, dun sa history, hindi ito man nasusulat, pero sa aking pag-aaral, may isang mata kasi yan na umiikot sa kawalan ng daigdig yan. Umiikot-ikot yan. Para siyang wifi na eyes. Yung mata, yung isang mata po yan. Kaya, ganun po siya. Siya yung kumbaga Yung nakatutok kahalagaan. sa ating lahat. Oo. Nakatutok. Nakapananaw. Kaya po, iba, no? Bino mo sa nakakita ng isang pirasong $1 na may mata. Yun. Para siyang tower watch. O, nakalagay siya dun, no? Watch tower po siya, pero meron po siyang mata na nakalagay. Para siyang pyramid. Tapos meron siyang isang... alam ko isang yung tanawin. pyramid niya. Parang meron akong kwintas na ganun. Oo, Meron hanapin ko. Doon po yan makikita. Tama po yan, nag-comment kanina. Tama po yan, meron pong $1 po dyan. Oo. Kaya po yan. Aba, napakahalaga. Salamat po sa inyo pong mga comments po na nakikinig po yan sa mga group po ng mga attorney. Salamat po sa inyo. Oo nga. Ano pong tawag sa yung halimbawa na nasa puno ng duhat, yung tao na magnanakaw ng bunga? Sabihin pa lang sana na baka mahilig ka dito na pagkatapos nahulog na ang tao doon sa nasa probinsya, pare. Baka nagkataon lang yun. Ayan, sabi. Ito pa, sabi ni Rafael Villasoto, ang experience ko, ang nakita sa balintataw ay hindi iniisip at sinasadyang isipan, kusa pala siyang nagpapakita sa balintataw ko, at iyan sa akin ay message ng spiritual meaning na dapat bigyan ng pansin. Yon, dapat bigyan siya ng pansin. Yung kahalagaan. Pero ito ay sa tamang paraan. Una po naman, nanalangin po tayo sa Diyos na ano bang niregister ng ating balintataw sa atin. Ano ba to ay tinuturo? Ano ba ang kahalagaan yan sa ating mga buhay na bilang pagpapahalaga sa ating mga balintataw upang tayo po ay maging tunay na nagbibigay ng kahalagahan din sa balintataw at maayos natin po ang ating mga buhay po yan. Yun po ang Kasi pagdating dun meaning sa po nun. imahinasyon at guni-guni, medyo parang mababaw lang siya, di ba? Pero pag Yan. sinabi mo talagang balintataw, nakaka-captured yan, na rin yan po dun yan. dyan yung dalawang magkasunod na imahinasyon at guni-guni, di ba? Kaya nga sabi po ni Mang Penny Codemos, ang guni-guni ay isang salitang Pilipino na nangahulugang imahe, kaisipan o pangyayari na bumabalik o lumalabas sa isip ng isang tao
ng walang kasamang katotohanan o tunay na pangyayari, ito ay isang tao. Ganun po yun, yung mga bagay na yun. Kaya nga yung iba, ang balintataw ba na bumabalik sa iyo ay maaari bang ito'y bilang mga kabuti para sa iyo, sa iyong mga plano, sa iyong buhay, kung ano to ay naging bahagi. Yun. Yung parts of life, pero ito ay bahaging sisimulan mo sa iyong buhay upang matalastas mo ang lahat ng bagay na isang magiging kakayahan ng iyong pananalig sa ating Panginoon. Yun nga, Ganun po parang siya. compatible sa topic ko kanina, panimula. Ayan. Diba? Kay Mila So, pag Lapos, yan po. nagsisimula Kamusta ka, po? doon magpapakita sa iyo yung balintataw mo, Oo, di ba? yung balintataw talaga, no? Minsan may nagtanong sa akin, ano ba yung gagawin ko? Kasi parang, hindi ko alam kung ano yung type niyang basta nagbanggit siya sa akin, ano ba yung pwede kong gawin sa, may pupuntahan daw siya, whatever. Sabi ko, di mag-imagine ka, tignan mo sa imagination mo kung ano yung magaganap. Yan. Ngayon, kapag nakita mo na siya, di yun ang gawin mo. Pwede mong Yan. gawin totoo or bigla na lang Yan. siyang mangyayari. Ulitin po natin to. Mula po kay Ma'am Penny Cudemus. Ang Ecclesiastes ay isang aklat na lumang tipan ng Biblia. Kilala rin ito sa pangalang Ecclesiastes o Aklat ng Mangangaral sa wikang Pilipino. Isinulat ito ni Haring Solomon ayon sa tradisyon at kinilala sa pangalan ng Olese ay ang nangahulugang tagapagtipon o mangangaral. Ayan po. Ang pangunahing tema ng Ecclesiastes ay ang paghahanap ng kahulugan ng buhay ng kahalagaan ng gawa ng tao. Binibigyan din ito ng kawalan ng kabuluhan ang mga material na bagay at sa at may kayat ng babasa sa pagganap ng tunay na kasiyahan at kahulugan sa pamumuhay ng makadiyos na buhay kasama ang mga tanyag na talata mula sa aklat nito. Ang lahat ay walang kabuluhan. Ecclesiastes 1:2 at may panahon para sa lahat ng bagay. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Yan po. Yan. Pwede natin basahin po yan. Yan po ang may mga kinalaman po dyan na tungkol po sa pinakahalagahan niyang tungkol sa balintataw na sabihin hinahalin tulad po sa balintataw. So, Kuya Cooper, ikaw pala talaga ang kanilang hinahanap kasi kahulugan. Diba? So, yun talaga, pinakamalalim sa lahat ng umiiko. Ayan. Yan. Kaya, sabi ni Rafael Villasoto na karanasan ko kasi nakita ko sa aking balintataw noong gabi kinabukasan ng madaling araw nangyari na kompleto kapareho sa pagpapakita sa aking balintataw. Yun nga yung sinasabi ko na pwede siyang in reality, di ba? Kaya nga, yung realidad siya ng buhay tungkol sa balintataw. Dapat, pag inintertain natin to, talagang matatag tayo para hindi mabigyan natin to ng magandang interpretasyon. Hindi ka manghihina. At simulain sa ating buhay. Yan po siya. Yan. Yung parang alam mo yung dadaan ka lang tapos biglang nakita mo siya. Oo. Ay, oo. Parang alam ko na. Siya rin yung nakausap ko. Diba? Aling parehong-pareho. Ayan. So, parang ano lang talaga din siya. Pangitain na naisip mo, nakita mo, na nakita mo na impersonal pati. Impersonal pati. Yan po. Kaya So, po, yun. ngayon po tayo ay dadako po. Yan po ang mga bagay na tungkol po sa balintataw na magiging bahagi ito sa ating buhay. Pero ito po ay kahalagahan. Doon pa rin tayo tumutok sa turo't aral ng banal na aklat para sa ating buhay. Anumang po ang hinahalin tulad ng balintataw ay meron po tayong simulain na tayo po ang gagawa ng mga bagay para sa ating buhay. Gayun po, may last po tayo na bilang madalian po sa pagpipintig natin
ang katugunan sa tinig at pintig. Oo. Mga kapintig, yan po ang tinig at pintig. Yan po ang pipintigan natin sa mga oras na to. Puso-puso sa ating mga pintig. Mensaheng tinig at pagpintig sa bawat katugunan, pag-ibig, karamdaman, iwag, pang-espiritual, negosyo at iba pa. Hello po mga kapintig. Papintig po si LBS Munzod at October 12, 1983. Nars Munzod, November 21, 1986. Masasay po ngayon mo. Yung masasay, basta tatagan nyo, mag-usap kayo ng karapat-dapat para sa inyong mga pamilya na napakalaga ang lagi nag-uusap. Sa inyong buhay upang lahat ng inyong mga simulain ay magkaroon po kayo ng higit na nakatuparan. And then yung nagpapapintig sa'yo last Tuesday pa yun. Si Annalyn Halili. Oo, Manalili. December 12, 19... 1984. Career and love life yan. Napakahalaga ng kanyang simulay. Swerte at siya'y babawing in 2024. Yan. Wow. Ayun daw yan sa kanya. Medyo stricto yata yung mother niya. Kaya ang babawis pa yan sa gawin niya nararapat tungkol sa kanyang career, simulan niya at ipakita niya ang higit na karapat-dapat sa kanyang career na dapat niya simulain. Yun. June 13, 1981, career and love life. Hindi nagkakasabay ang career mo at ang love life. Pag sa career, sa love life niya. Parang ako yun. Ang upayo mo talaga dyan. Hindi yung magsasabay. Talagang unahin mo, dapat magkaroon ka ng talagang prioridad sa iyong buhay. Eric Mariano, April 4, 1993, Marin Castro. 2 years na po kami ng relasyon na di ko po maramdaman ang level. May level pala. Wow, may label. Dapat pala may level pala pagkamahalan. Wala lang ito yung level. Ako kasi Hindi mo dalawang taon na, hindi ko nalaman. para sa akin Kuya Cooper hindi ko nilalagyan ng label. Ayun, may ganun talaga. Mami mo, hindi mo nilalagyan. Tapos yung karelasyon mo, mayroon palang ka-level. Mayroon palang level talaga. Oo. May mga ganun, diba? Baka maaaring ito nangyayari dito. Mas may level ang iba sa isang relasyon niya kasi ikaw sa dalawang taon na hindi mo nararamdaman. Ikaw ba hindi mo nilalagyan ng level? Hindi. Pag nilagyan mo pa Hindi. paano? Ha? Mahirap yun pagka nilagyan mo ng label. Wala yun. Kasi, pag nilagyan mo, para sa akin, Kuya Cooper, hindi naman, Parang siyang tapos na bones lang. Hindi kasi para sa akin kasi, pag nilagyan mo siya ng label, mag-stick ka na talaga doon. Diba? Ganun ba yun? Yun na yun. Pero pag hindi pa, huwag mo muna lagyan ng label. Oo. Baka meron pa siyang baguhin eh. Yun yung mga base ng imagination. Diba? Kami nagtatanong po, pero may pinakalas. Good afternoon po, Brother Cooper. Ano po kayang gagawin po ng pamayaman ng aking matigit ang aking likod? Kadalasan po ay pagka po nakahiga, tapos po, babawin po ako, saka po po magandang naramdaman po. Ayan, ano po ang masasabi niyo po sa aking karamdaman? Matagal na po itong naramdaman. Yan, si Florida Ravi. Ano po, December 3, 1957, parang Marinduque. Para siya, dapat magpatingin na kung ganyan siya katagal. Huwag mo nang pagaling upang hindi ito makaka-epekto. Maring ito at your age kasi, pwede nang mangyari yon. Maring nanggagaling sa buto ang iyong mga karamdaman. Ayan. For the last po, ay tayo po ay mananalangin sa lahat po ang mga may karamdaman sa mga oras na ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan, tinataas po namin ang bawat may mga may karamdaman sa loob at sa labas ng tahanan, sa isang pagamutan. Dakilang Diyos, ipuin niyo po sila sa kanilang karamdaman, sa kanilang katawan. Pagpalain niyo po sila at ituro niyo po ang daan po ng lahat po na ikagagaling na kanilang karamdaman sa katawan
ganun po at sa kanilang mga karamdaman sa mga espiritual. Hiniling namin to sa pamamagitan ng Kristo ng Panginoon na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen, amen at amen. Paano po siya Nat? Maraming salamat po, Denise. Yan. So, natapos na naman ulit ang ating tinig at pintig. Ayan. Baka mamaya may mga imagination na sila ulit, Ayan. di ba? Oo. Mga guni-guni. Kaya mga kapintig, maraming salamat po sa inyo. Ang balintataw po na ito po, kayo lang po ang gagawa ng lahat ng mga bagay na hindi po magiging daan ng balintataw, ang pagbabago, kundi tayo lang po sa ating isipan, kalooban, huwag po tayong mawalan pag-asa sa ating buhay. Maraming salamat po. Yan, thank you, Kuya Cooper.